First time ko lumabas ng Pilipinas. At all. Wow. Wow talaga. So, welcome to Canada. Salamat. Kamusta? Nakakadalawang show na kami, so meron kaming 7 shows. Yung unang 2 shows namin, successful naman. Nung una na, kinakabahan ako na iba yung dating ng audience namin. Pero nung unang tugtog namin, parang, uy, ganito rin kainit sa Pilipinas ha. Medyo naging komportable ako. Nag-start ako sa street actually. Alam mo naman sa Pilipinas, inuman, tambay. Diyan na nag-start. Nakita ko sa reggae na meron kang freedom pagdating sa paggawa ng lyrics. Nung nakita ko na pwede kang gumawa doon ng love song, pwede kang gumawa rin ng pang nature, pwede kang gumawa ng anti-government, lahat swak siya rin sa genre na yun. So, gusto ko to kasi may freedom ako. Isang bagay sa akin kasi ayoko nang masyadong maraming attention galing sa kung ano man yung ginagawa. Gagawin ko yung gusto kong gawin despite kung ano sasabihin mo. Art ko to, gagawin ko to sa ayaw at sa gusto mo. Kung ayaw mo, huwag mong pakinggan. Kung gusto mo, pakinggan mo. Ang buhay ko dati, bago ako maging musician, is sobrang hard. Naging pang survival tool yung gitara na yan. Yo, kamusta internet world? Ako nga pala si Kyle from Filipino TV, also known as Coach Kyle from The Breakdown, also known as Kyle lang kabanda ng lahat from the Kulto Kultura podcast. And this is a Totoo Lang podcast. And for today's episode, ang kasama natin ay isang music artist and he is on tour currently and hahayaan ko na rin siyang further introduce yung sarili niya for today's episode, man. Kasama ko si Uncle Jay. Yo, what's up? This is your boy Uncle Jay. Kamusta kayo mga kapwa kong Pilipino dito sa Canada? Uy! Yan. Si Uncle Jay ay currently nagtutour ngayon sa Canada sa kanyang music. He is a music artist. Kamusta naman, Uncle Jay? Safe na safe. Masaya dito. Actually, pagbaba ko pa lang ng aeroplano, dream come true na kagad eh. Pero habang tumatagal yung weather talaga. Yung lamig, bro. Parang ang ano niya, ang lupit niya. Ang weather, hindi ka naman nagkasakit, brother? Hindi naman. Hindi naman. By dream come true, meaning, first time mo ba? Yes, first time ko lumabas ng Pilipinas. At all? Yeah. Wow. Wow talaga. So, welcome to Canada. Salamat. And how do you find yung mga kababayan natin dito? Oh, sobrang sila eh. Alam mo yung iba yung pagtanggap nila rito sa kapwa nila Pilipino. Mainit. Hindi talaga kami nila pinapabayaan dito. Habang dito. Sobrang thankful ako sa ganun. Sabi nga nila, ang mga Filipinos abroad very caring. Yeah. And accommodating. Madaming Filipino na nurses dito. And gustong-gusto nila ang mga Filipino nurses. Especially dun sa kasama namin sa bahay. Kay Kuya. Kuya, sarap mo magluto. Kuya, shout out sa'yo. Kuya, shout out na sa'yo. nagluluto sa kanilang bahay. Kamusta ang shows? Kuya, kamusta nakakadalawang show na kami, so meron kaming 7 shows. Yung unang 2 shows namin is successful naman. Yeah, sobrang saya. Nung una na kinakabahan ako na iba yung audience, iba yung dating ng audience namin. Pero nung unang tugtog namin, parang, uy, ganito rin kainit sa Pilipinas ha. Ganito rin kainit yung pagtanggap ng tao sa Pilipinas. So, medyo naging komportable ako. Pagdating ng pangalawang show, para na rin ako nasa Pilipinas. Nasanay ka na? At home ka na? Oo. Masarap talaga tugtugan ng mga Pinoy eh. Masarap silang, alam mo yun, haranahin or madali ka nilang maintindihan eh. Right. As long na yung pagpe-perform mo, bawat song na kinakanta mo is tagus sa puso. Kasi for me, ang kanta is a story. Right. Na kailangan mo ikwento. Na kailangan mo intindihan ng tao. Di ba? That's it. Speaking of your music, pag-usapan natin yung music mo. Paano nagsimula itong buong fire ng music? Nag-start ako sa street actually. Alam mo naman sa Pilipinas, inuman, tambay. Diyan na nag-start. Musically inclined, oo. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako sa music. Nung time na nagustuhan ko or natripan kong matuto mag-gitara. Kasi may mga tambay sa amin na nagigitara. So parang nakita ko sa na-fascinate ako, uy, parang gusto ko yun na. So nung natuto mag-gitara, na yung mga, dyan na nag-start siya na pag sa inuman, mga tropa mo, mga kaibigan mo, uy, tugtog ka naman dyan dito. Doon ako nahasa. Lalo na kumanta sa harapan ng ibang tao. Sa inuman, maraming bisita hindi mo kilala bukod sa mga kaibigan mo. So pag sinagkanta ka, ako naman talaga.
Pakita ko Ano yung talent. mga kinakanta mo pag ganun? OPM, syempre parang mga bata, alam mo naman mga batang 90s like Parokya ni Edgar, Eraserheads, River Maya, ayun yung mga unang input ko sa music eh. Tapos sa foreign naman, The Beatles, Queen, Air Supply. Ayun, madalas kasi sila pinapatugtog sa bahay namin. So, yun. Saan pumasok ang reggae image? Siguro yung reggae genre na to, siguro nung medyo naging bukas ako pagdating sa music. Kasi nakita ko sa reggae na meron kang freedom pagdating sa paggawa ng lyrics. Which is, nagsusulat kasi ako. So, nung na-discover ko yung reggae, the way na kasi rebel talaga siya. Nag-start yung reggae sa rebel. Nung nakita ko na pwede kang gumawa doon ng love song, pwede kang gumawa rin ng pang-nature, pwede kang gumawa ng anti-government, lahat. Swak siya rin sa genre na yon. So, gusto ko to. Kasi may freedom ako. May freedom akong magluto ng music ko dito. That's why pinili ko siya. Pero, kahit hanggang ngayon, kahit nasa reggae ako, hindi pa rin naman sarado. Hindi ko kinakawin yung sarili ko sa reggae. Patuloy pa rin tumutugtog ng iba't ibang genre. Patuloy kong ini-enjoy yung music kahit anong genre siya. Yun. Na-mention mo yung parang freedom of kahit ano pwede mong isulat. Yeah. What is your, ano ba ang parang music stand mo? Ano ba ang gusto mong iparating with your music, with your songs? Well, depende yan eh. Kaya lang sabi ko may freedom kasi paiba-iba rin as an artist. Hindi ko alam kung hindi ko alam kung mali ba yun. Na parang iba-iba yung, kung ano yung nasa isip ko. Nung time na yun, isusulat ko yun. Pag na-inspire ako ng time na yan, tungkol dyan sa bagay na yan, isusulat ko yan. Gagawin ko yung music. Gagawin ko yung kanta. Pero, more ako, realidad ng buhay ng Pilipino sa Pilipinas. Like, meron akong original songs called Ako Si Juan. Paano na, nasa Spotify siya lahat. So, if you wanna check it guys. Mas gusto ko yung realidad ng buhay ng tao. Pag gumagawa ako ng love song, laging it's all about my wife. Kasi sa kanya ako nakakuha ng inspiration eh. Alam mo, makakuha ko ng inspiration sa iba. Mahirap yun. Ibang usapan na to. Mahirap yun. Ginawan ko din ng kanta yung mga anak ko about nature. Kasi isang malaking factor sa buhay ko yung pagpunta sa nature. Lalo pag burnout ako. So anything na pumasok sa utak ko, that time na inspired ako, isusulat ko yan. Kahit anong bagay na magbigay sa akin ng inspiration, sulat yan. Yung iba hindi nabubuo. Hanggang sulat na lang. So, luckily, yung mga ibang kanta or karamihan ng kanta naman, nabubuo ko naman siya. So, Nangyayari talaga yan sa mga artists. Yes. Pero yung mga songs na hindi nabubuo, pwedeng later on, may chance pa siya. Meron mabuo, akong ganon. May dalawa yata akong kanta na parang sinulat ko na siya 6 years ago. Tapos hindi ko siya na-record. Tapos nung nahalukay ko siya sa computer ko, sabi ko, ganda yung lyrics na ito ah. Saan galing to? I mean, anong parte ni Uncle J to? Hindi pwedeng ibasura to. Kailangan to gawin. Nabuo ko siya. That was Diwata sa Syudad. Nung time yung ginawa yung kanta na yun, wala pa akong asawa. So that was, parang 8 years na siya. 8 years, 9 years na siya. Right. Tapos, din-record ko siya. It's about probinsya ng napunta sa Manila or Syudad. Sa city. Yung ganda niya. Yung ganda ng mga probinsyana. Alam mo yan. Ayun, tungkol siya ron. Alam mo, as an artist, nakaka-relate ako dun sa aspect na yan. Kasi, ano kasi siya eh, when you write a song, andun ka sa state of mind. Currently, state of mind mo na yung magsusulat ka. And then, pwedeng lumipas yung years or months, wala ka na doon. Totally, makakalimutan mo na may ginawa kang ganun. Buti na lang talaga, yung maswerte din yung minsan na itatabi mo tapos nakukuha mo ulit. Oo, parang maaalala mo kung nasaan ka nung panahon na yun, di ba? Oo. Kaya nga yung sabi ko, sino ka dyan? Anong era ka dyan? Anong version ka dyan? Yung time na yan. Which is, ang sarap sa feeling minsan as an artist, di ba? Kasi, yun naman when you write music, it's about your feelings, mapinagdadaanan mo. And, You write your own songs din ba? Talaga? Nagbabanda ka?
bandista. Uy! In my roots yan. Active pa rin naman. Yun, no? Mm. Hopefully, mapanood kita, no? Pwede. Yun, no? Saan yan? Kung mahaba pa ang oras Let's talk mo about dito, it bro, later. dadaling kita. Let's talk about it later behind this camera. Off cam. Off cam. Anyways, brother, ang introduction mo into the music scene is paano ka nakapasok or saan nagsimula? Actually, hindi ko pinilit pumasok eh. Hindi ko pinlanong pumasok. Nung time na nag-start ako, that was pandemic. Nagre-record ako. Tapos in-upload ko sa YouTube. Nang time na yun sa YouTube lang. Kasi ang gusto ko talaga, paglaki ng anak ko, mapapanood niya kung ganun ako. Hindi namin nakalain na magbo-boom yung kanta na yun. Na yung kinover ko na yun. Nag-boom siya, nagdire-diretso. Parang ayun na, andirito na ako. Wala na Millions of views yung mga videos mo sa YouTube eh. Nakita ko eh. Pero 21M yung isa, hindi ko alam. Diba? Hindi ko na 21 tinitignan. million, guys. Grabe. I wanted to ask, how do you reimagine these songs? Kasi nagko-cover ka ng River Maya. Paano mo siya nare-reimagine into nagiging reggae siya? Ganun? Paano mo ginagawa yung ganun? Or paano mo siya iniisip? Hindi. Iniisip? Paano ba iniisip? Parang hindi eh. Just let it flow. Natural. Pero may isa akong bagay na lagi kong inaano. Na kailangan meron akong iiwan sa kanta na yan na ako lang ang may kaya. Na matatandaan na ito rendition to ni ano. Like ikaw, di ba, pag kami narinig ka nag-cover, pagka narinig mo yung boses niya or yung way, si ano yan? Tama. Ayun. Siguro yun lang yung pinaka isa sa mo iniisip ko. Yung dapat kong i-add doon, yung sarili kong touch as Uncle J. Ganda nung pakasabi mo. Kasi I'm the same thing. Relate ako sa bagay na yun. Kailangan exceptional siya na kahit mismong, kunyari, drum part ng song. Pag narinig ng tao, intro pa lang ng drums, alam na si ano pumalan. As a musician, alam mo yan yung parang pagdating sa mga areglo nung tugtog, minsan may gusto kong ibahin eh. Parang may mas maganda rito sa part na to eh. Di ba, baliin kaya natin. Total, tayo naman yung kakanta eh. Baliin natin. Di ba, siguro hindi naman magagalit yung original nito kung mas mapapaganda natin, di ba? Yeah, right. Pero do you naka-encounter ka rin ba ng mga challenges in the music? Sa music? Oo naman. Unang-una sa lahat, ano yan eh. Ang reggae, hindi naman yan birong community. So, dati, ang una nilang inano sa akin is puro cover. Well, behind the scene, marami ang original. That's why, in-upload ko siya sa Spotify to make it, ang tawag dito, para mapatotoo lang na meron akong ganyan. Hindi lang puro cover. If ako papapiliin, mas gusto yung tugtugin syempre original ko. Right. But yung crowd na tinutugtugan ko, kadalasan, ang gusto nila yung nakita nila sa social media. So, siguro magandang stepping stone yun para pakinggan kanila. Makilala ka nila. Introduction, di ba? Kasi katulad niyan, kakanta ka ng isang original song mo na hindi naman alam ng tao. Mawawalan sila ng attention dyan. Right. So, well, ang gawin mo, kumanta ka muna ng cover. Pag nakuha mo na yung tenga nila, kanta mo ng original songs. So, magkakaroon ng pwesto yung original song mo para pakinggan ng tao. Kasi binigay mo na muna yung gusto nila bago yung gusto mo. As an artist, kailangan gawin ka nun eh. Like, unahin mo muna yung audience mo. Saka mo ibigay yung sa'yo. Alam mo, with tao dito, na-mention mo yung parang reggae community. Yung meron tayong mga bands from history and to present na reggae music. Pero hindi siya ganun ka-common. Hindi na siya ganun karami. And for me, personally lang naman, isa ka dun sa mga nagtataguyod ng eksena ng reggae scene. Di ba? Well, thank you. Kung ganyan yung makita si Uncle J, ganyan mong tignan si Uncle J na isa nagtataguyod. Malaking, yung word na nagtataguyod ng reggae scene. At least isa nagtataguyod. Well, thank you very much, man. Thank you. Hindi ko naman tinitignan yung sarili kong ganun. Isang bagay sa akin kasi ayoko nang masyadong maraming attention galing sa kung ano man yung ginagawa ko. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Right. Despite kung ano sasabihin mo, I don't care. Art ko to, gagawin ko to sa ayaw at sa gusto mo. Kung ayaw mo, huwag mong pakinggan. Kung gusto mo, pakinggan mo. Pero, alam mo, sobrang thankful ako na halos karamihan ng ginagawa ko, nagugustuhan naman nila. So, thank you very much sa inyong lahat.
maraming salamat sa inyong lahat. Baka yun ang talagang gift mo, brother. I don't know. Marami silang sinasabi sa akin na, Kel, alam mo may gift kang ganito, may gift kang ganun. Hindi ako aware. At ayoko nang alamin, totoo ba? Kasi parang pag inalam ko or sabihin na natin na, talaga ba? Ganun ako. Parang iikot sa utak ko yun. Parang mawawala na ako sa totoong ako. Alam mo yun? Sa bagay, no? Di ba? Ayoko. Gusto ko maging natural. Galing ng mindset mo din sa ganun, no? Oo, gusto ko maging organic, pare. Parang hayaan mo lang kasi baka lumaki pa yung ulo mo. Malaman mong gifted ka. Alam mo, lagi sinasabi sa uy, sikat ka na. Lagi sinasabi sa kanila, araw lang sumisikat. Tsaka kailangan nalang tandaan ang araw, lumulubog. Totoo naman. What is something, ikaw kasi millions nakita ko yung videos mo eh. Pero ang nakikita nila is yung ikaw as a performer na. Before ka maging magaling, before the songs, hindi nila alam kung sino ka eh. How would you describe yourself sa likod ng isang artist? Survivor. Oo. Ang buhay ko dati, bago ako maging musician, is sobrang hard. Naging naging pang survival tool yung gitara na yan. Kasi lumaki ako sa Manila. Lumaki ako sa pamilya na parang hindi ganun kaganda. So, para makakain ka sa isang araw, so, umpisa natin dyan. Pagising mo sa umaga, mag-iisip ka kung paano kakakain. Right. Okay. Wala naman nagiinom sa umaga sa Pilipinas eh. So, mag-aantay ka dyan hanggang hapon. Pag may nakita ko nagiinom na tropa ko, papapampam ako dyan, papapansin ako dyan, mahawak ko yung gitara ko. Para ayain nila kuminom. Kasi sa inuman may pulutan. So pag may pulutan, may pagkain. Sabihin sa akin dyan, okay, Jay, tara inom ka. Kunyari, Kunyari ayaw. No, pataas presyo ka pa. No. Tapos, halika, sabi ko, inom ka. Ito yung pinakamagandang sagot ko dyan. Hindi pa ako kumakain eh. Tapos sasabihin sa akin, kumain ka muna. Ayun naman yung gusto kong sagot. Kain ka muna. Ayun na. Okay, sige, kain tayo. After ng kain, inom, then gitara. Ayun na lang yung pinaka-bawi ko sa kanila. So, kaya nga sabi ko, sobrang thankful ako. Yung saya ko, walang paglagyan, actually. Nung napunta ako rito. Sino ba naman makapagsabi na yung ganong klase ng tao, isaabot sa ganito? Right. Magkakaroon ng gantong karir. Well, isa na dyan, syempre kailangan mo rin galawan. Pero yung blessing na binigay sa'yo or yung pagkakataon na binigay sa'yo ng universe ni Papa G, kung sino man ang pininiwalaan mo, is ginalawan mo pa rin. So, Totoo. paano ba masabi? Deserve. Siguro deserve ko naman yung ganito. Like, diba? Ay. Kumbaga, blessing, siguro, swerte, pero may hard work behind. Hindi lang Naniniwala ka ba sa swerte? Halo eh. Not fully. Parang feeling ko kailangan mo pa rin ng hard work para ma-deserve mo yung swerte. Parang ganun. Di ba? Ikaw ba? Anong thoughts mo sa bagay na Sa swerte? Well, magkakaiba tayo. Nandiyan ang swerte para sa akin. Sa sense na naniniwala ko, oo, may swerte. Pero for me, tatrabahuhin mo talaga lahat. Diba? Tatrabahuhin mo lahat. Hindi yan yung paggising mo, uy, eto ka na. Hindi ganun. Di ba? Parang, para sa akin, kahit yung sinatawag na luck, kailangan may hard work para ma-deserve mo. So, naniniwala ako sa manifestation. Right. Yeah. Power of the mind. Yes. Kasi, kung may gusto ka, kung may gusto ka mangyari sa buhay mo, sabihin mo ng malakas, may makakarinig sa'yo. Naniniwala ako dun. Naniniwala ako dun. Bago ako umalis ng Pilipinas, kausap ko si Sir Ryan. Sir, sana makano tayo NBA. Tapos, pagtapos na mag-uusap, sinasabi ko sa asawa ko, Ma'am, kahit anong mangyari, pipilitin mo makanood ng NBA kahit ako nilang magbayad ng ticket ko. Okay. Tapos, biglang kanina lang, kinonfirm na nila, manonood kami NBA. Isa sa mga pangarap ko yun. Makanood ng NBA game. Yeah.
Sa sobrang siguro nakulitan na sa akin ng pagkakataon or yung universe o yung kung sino man nakikinig sa akin. Oo na. Sa Pilipinas pa lang, oo na, narinig na kita. Pagbigyan na natin Oo, yan. pagbigyan mo na yan. Di ba? Ganda nun. Ayun, naniniwala ako sa ganun. Sa sobrang positibo kong tao. Right. Sobrang positibo kong tao. So, mention mo kasi yung journey mo from, sabi mo nga kanina, sino ba naman mag-aakala na yung taong nakikipulutan para makakain? Totoo yun, sa totoo yun. Canada. So, in a way, you're a success story. Pero, what is, syempre may journey yun na pinagdadaanin. For those mga artists na nangangarap, siguro, minsan kasi, marami ka, okay to, bigyan ko lang ng context. Marami sa mga artists, meron silang way into the industry to be successful. And marami rin naman na mga kagaya mo. And I've met a few na dahil nga wala silang connections or maybe mahirap lang sila, feeling nila hindi na sila aabot sa pangarap nila. What would be your piece of advice or message para sa mga artists na ganun? Sa ganun, paano ba? Huwag kayo titigil. Alam mo yan? Huwag kayong tumigil hanggat masaya kayo sa ginagawa nyo. Kahit walang makapansin, huwag kayong tumigil. Kasi malay mo. Laging may malay mo. Basta sipagan mo lang. Kung tumigil, patuloy ka lang sa paggawa. Kasi hindi mo alam hindi mo masasabi na minsan tumutugtog ka kung saan kahit sa kalsada. May makakanood sa'yo na mag-aangat sa'yo dyan. Kaya huwag kang tumigil. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi marami din akong kaibigan na nagbabanda before na nung time na yun sobrang taas ng fire. Yung apoy nila. Na gusto kong maging ganito, gusto kong maging ganyan. Pero nung nakaranas sila ng rejection, pagkadismaya sa passion nila, tinigil nila. Ako hindi. Hindi ko wala. Matigas ang ulo ko pagdating sa ganyan. May maayos akong trabaho before, nung time na nakakapagtrabaho na ako. Nag-resign ako. Nag-resign ako, punta ako Para i-pursue music. Punta ako sa kaibigan ko sa Cainta. Sabi ko, tara, buta yung banda. Buka yung banda. Nung time na hindi ako kumakanta, nagkikitara ako. Tapos parang hindi nag-workout. Umalis ako. Nagbuo ko ng bagong banda. Hindi ulit nag-workout. Nagsolo ako. Yun na yun. So kailangan ko lang pala magsolo. So nung time na nagsolo ko, yun na yun, dyan na nag-start yun, yung journey ko as Uncle J. Tapos ako na yung nag-decide na bubuo ko ng banda pero this time gusto ko yung mga kabanda ko parehas ko. Mataas ang aim nila pagdating sa music pero always be humble. Alam mo yan. Humble tapos laging positibo. And shoutout sa mga kabanda ko kung mapapanood nyo to. I miss you bro, lahat kayo. I miss ko kayo. Burger, Anil, Kuya Eric, at James. Magkikita tayo sa 24. May tugtog tayo. Ganda nun, bro. You know, you seem to be a very optimistic person. I wanted to understand, brother. Teka lang. Hindi ako ganun kagaling sa English. Ano yung ibig sabihin na optimistic? Very positive, very... alam mo yun, parang Hindi, siguro positibo, oo. Pero pagtingin sa mga bagay-bagay, siguro. Kasi kailangan kong... Siguro marami akong natutunan para lumawak ng ganito. Hindi ko nga masabi kung malawak ba ako or what Pero siguro marami akong natutunan na kaya ko i-share sa ibang tao. Hindi lang sa pagiging musikero ko. Pati sa buhay. Yes. Bilang tatay, asawa, kaibigan. Yeah. Mas siguro marami akong pwede i-share tungkol dyan. So kung may... Sa mga nanonood, kung gusto niya ng kausap pa. Parang feeling ko pwede kang mag-therapist. Or Oo nga, no? pagkunan ng mga positibong mga wisdom ba, alam mo 'yun, di ba? May wisdom ba ako nasabi sa'yo? Madami, brother. Talaga? I mean, Kita mo, di ako aware. I think ang journey from being yung success story mo pa lang is a wisdom and an inspiration for someone na kung sino man makarinig, di ba? Posibleng may mga ganun din yung pinagdadaanan tapos marinig nila yung story mo. Ang ganda nun. Ako, di man ganun yung pinagdaanan ko. Ang ganda ng story mo na parang, yun nga lang fact na sinabi mo, sino ba namang mag-aakala na ako, humihirit pa ako sa mga kainuman ko. Nagpapapansin ako para makapulutan dahil di pa ako kumakain. Alam mo yung salitang buraot? Oo, buraot.
Diba? Ano ko yan, hawak ko yung belt na yan for like how many years pare, sa Manila. Tapos paalis-alis ako, lagalag ako saan lugar ako pupunta eh. Just to find kung saan ako bilong. Pero nung time na naisip ko na, bakit ako hahanap ng lugar para sa akin? Eh kung kahit magstay ako sa isang lugar, basta kasama ko yung sarili ko, dito ako bilong. Kumbaga gumawa ka ng sariling sayo. Sarili kong circle, sarili kong mundo. Dito ako bilong. Parang hindi ako nakikisali sa circle ng iba, sa mundo ng iba. Kasi alam ko, parang karamihan naman sa kanila, ilan lang naman nakakaintindi sa mga musician na katulad natin eh. Right. Sa mga artistic na katulad natin, di ba? So kung hindi ka makapasok doon, bakit mo pipilitin? Gawa ka sa'yo. Pero habang, di ba, nakagawa ka ng sa'yo, magugulat ka na lang na may mga taong gustong pumasok sa sarili mong ginawang circle. Di ba? Nasa sa'yo na yan kung paano mo sila pipiliin para hindi masira yung circle mo na yan. Yung ginawa mo na yan. Ganda ng pagkakasabi mo doon, bro. Grabe. Ito music mo, hanggang kailan mo siya balak gawin sa tingin mo? Hanggang kaya ko. Hanggang kaya ko. To the death, ganyan ba yan? Siguro kung umabot man ako sa punto na hindi ko na kayang kumanta, magpuproduce ako ng music para kantahin ng iba. Music pa rin Hindi talaga. ko titigil to. Ito ako. Yes. Yes. Ito yung ito yung purpose ko in life. Make music. Ganda nun. Salamat sa story na yung brother. Is there anything else that you feel that you wanted to share? Minsan feel mo, kailangan malaman ng mga tao about you. Yeah. So mga kaibigan natin, yun. Ang dami nila. So ito. Hi. Kung may pangarap ka sa buhay, ituloy mo lang. Kung may gusto kang gawin na alam mong ikakasaya mo, ituloy mo lang. As long na wala kang tinatapakang ibang tao. Tuloy mo yan, bro. Tuloy mo yan, sister, brother and sisters. Tuloy niyo yan. May mangyayari at may mangyayaring maganda dyan sa ginagawa niyong yan. And don't forget, lagi kayong maging mabait sa kapwa nyo kahit yung kapwa nyo hindi ganun kabait sa inyo. Huwag niyong kalimutan si Papa G. Mahalin niyo yung mga anak nyo at asawa nyo. Ganda talaga. Galing magsalita eh. Pwede talaga tong taga-share ng wisdom eh. Para sa mga negative people. Ngayon since nandito nga kami sa Canada, medyo mataas ang rate ng mental illness dito ng mga tao. Ay blessed ako na nakapick ako ng wisdom mo to share to these people. Mas blessed ako para, para makapunta dito. I guess it works both ways. Win-win situation to, brother. Salamat, brother, for being here. Thank Siguro, you. bago tayo magpaalam, baka meron kang special things, shout-outs, or mga announcements. Unang-una sa lahat, shoutout muna, DRJ Production. Salamat sa tiwala. Kay Kuya, saka kay Ma'am Regen ng Hideout sa Guelph. Kung wala kayong ginagawa, punta kayo doon. And sa Aptitude, maraming salamat sa Aptitude. Maraming salamat sa Aptitude para sa jacket ko na red. First time ko nagsuot ng may fur. And sa mga sponsor ko back in the Philippines, DJKT, Reliance Clothing, Clifton Guitars, Gahi Outdoor. Since day one, hindi niyo ako binitawan. Maraming salamat. Saludo. Ayun, maraming salamat, brother, for being here. Sobrang blessed na nandito ka, nakapag-share ka ng wisdom. And sana makapag-usap pa tayo ulit sometime before. Oo, pwede kahit yan. sa Pilipinas. Diba? So kayo mapanood tugtog pare. Oh man, kung matagal ka pa dito. English ba yung tugtugan nyo? Halo eh. Pag English siguro, unggiyosi muna ako tapos balik ako pag Karamihan Tagalog. Yun. Okay yan. Ayun, thank you ulit, brother. And again, this is Kyle from Filipino TV and kasama ko si Uncle J. And this has been sa Totoo Lang Podcast. Kita-kits tayo next week.